Dahil sa sobrang init, tuluyan ng nalanta ang ilang pananim na dapat sana'y aanihin na sa Ilocos at sa Isabela. Pati ang irigasyon natutuyo na rin, kaya ang mga sakahan nagkakabitak-bitak na. Ang mga lamang dagat naman hindi rin nakaligtas sa init na nagdulot ng red tide. May report si Salima Refran. Tuyong-tuyo at bitak-bitak. Ito ang itsura ng ekta-ektaryang lupain sa ilang barangay sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte. Natutuyo na kasi ang mga irigasyon na dapat sana'y nagdadala ng tubig sa mga sakahan dito. Tuloy na lanta ang mga tanim gaya ng sili at mais na dapat sana'y malapit ng maani. Yung mga farmers na nasabihan na magtanim ng mga crops na hindi masyadong kailangan ng tubig. Ganito rin ang sinapit ng ilang taniman sa probinsya ng Isabela. Bitak-bitak ang lupa at namamatay na rin ang mga tanim na palay doon. At dahil na rin sa tumitinding init, naapektuhan na rin ng red tide ang mga isda sa Iligan Bay sa hilagang bahagi ng Mindanao. Pero paglilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Region 10, hindi apektado ng ganitong uri ng red tide ang mga shellfish. It's still also hanging around here in Iligan Bay of Lanao del Norte and Iligan Bay of Misamis Oriental and even as far as Makahalar Bay of Misamis Oriental. Salima Refran, GMA News.